number 5 para po sa araw na ito. At ngayon naman, pupunta tayo rito sa ating kababayan na ating kakausapin sa umagang ito. Isa pong ating kababayan mula sa Taipei City. Ano po, ang kabayanan nyo? Nakapag-asawa dito sa Taiwan, walang alam sa lugar at pananalita. Sa bawat kilos ng asawa ay may pampububog at pagmura. Di ko po alam ang gagawin hanggang sa may kaibigang nagturo na tumawag ako sa 113 Protection Hotline. Sa tulong po nila, ako ay naligtas sa pang-aabuso. Huwag tumahimik dahil sa pagmaltrato ng pamilya. Tumawag agad sa 113 Protection Hotline. Vietnamese, Indonesian, English, Thailander, Cambodian ay pwede dito. Ang Ministry of Interior ay kaagapay nyo. At ngayon, narito ang ating kababayan. Walang iba kundi si Sally Carlan from Taipei City. Magandang umaga sa iyo, Sally. Magandang umaga po. Ayan. Ay, umaga-umaga, mukhang matamlay ka. Wala kang day off? Ay, wala po ako sa'yo. Ayun, kaya pala eh. So, yung mga kaibigan mo, paano niya? Saan mo na lang sila nakakausap? Ay, sa FB po. Ayun, okay. So, matanong kita, Sally, anong probinsya ka sa atin? Saan ka sa atin? Sa Launion po. La Union, so you speak Ilocano. Ayan. Batiin mo naman ng Ilocano yung mga kababayan natin na nakikinig. Yung ate ko po, yung nasa taon din po siya ngayon. Marunong ka mag-Ilocano? Opo, kapatid ko po siya. Sige, mag-Ilocano ko nga. Batiin mo ng Ilocano lahat, yung mga nakikinig sa atin. Ano na? Nakalimutan ko mag-Ilocano. Baka marunong ka tayo. Baka Chinese na alam mo hindi ka na marunong ng Ilocano. Kasi po lahat po mga kaibigan ko Tagalog din. Ay, nako, nakalimot na ito from La Union. Saan ka sa La Union? Sa po, San Juan po. San Juan. Alam mo, maganda ang La Union. Ako'y napunta na dyan sa Nagilian. Ayan, oo. At saka sa San Fernando, La Union. Anyway, Sally, anong trabaho natin dito? Caretaker po. Caretaker ang alaga mo. Matanda na. Opo, matanda na. Bedridden? O, mabait naman sila? Opo, isa naman po nung alaga po, yung lang po super police po. Super kulit. Anong kinukulit sa'yo? Makulit. Daming tanong-tanong. Lahat nakakalimutan. Ayun. Okay. Well, anyway, kahit nahirap tayo, minsan parang nainis ka na dahil sa kapilitan, pero kailangan yan ang isang katangian ng isang caretaker, yung or caregiver, yung mapagpasensya, matiisin. Okay. So, gaano katagal ka na rito sa Taiwan? Ay, pa lang po ako, mga 1 year and wala pa lang po ako. Ito first time mo? First time ko po dito sa Taiwan, pero sa Singapore po ako dati. Isa galing Singapore? Opo. Ayun, siguro mas maigpit sa Singapore, ano? Oo po, mas mahigpit po sa Singapore. Pero sa ugali, sino ko compare mo Singapore at Taiwan? Mas nagugustuhan ko yung sa Taiwan po. Mas marabait sila. Ayun. Okay. Well, anyway, sa tagal mo rito sa bago ka pa lang. So, siguro, pero isang taon kalahati ka pa lang. So, ano naman ang, ito nga, galing ka ng Singapore ngayon, Taiwan. Sa pag-a-abroad mong ganito, lalo na ngayon pinakahuli mo ang Taiwan, ano naman nagawa sa buhay mo itong pag-a-abroad mo? Okay ba sa ito? Dito sa Taiwan po. Okay naman po, natutulungan ko po yung nanay ko, saka yung asawa at anak ko. Aha. Natutulungan ko po sila. Natutulungan. Yung anak mo, nag-aaral ka ba? Ay, hindi po, 2 years pa lang po siya. 2 years pa lang. Si Mr. Anong trabaho ni Mr.? May trabaho lang po siya. Ayun. Anong trabaho niya doon? At po siya sa Pagyer po. Taller, magaling magmekaniko siguro, no? Medalyo po. Ayun, oo. Okay, so sa paano nandito ka, ayan, ano na lang pinakalibangan mo ngayon? Makinig na radyo. Kasi makinig sa mga radyo, pangusap yung mga friends. Oo. So, yung mga, paano mo ginagawa naman na yung, kunwari, yung panahon na ikaw ay nangungulila sa pamilya mo, paano mo ito natitiis? Wala po, kasi iniisip ko lang po na para sa kanila
po yung lahat ng ginagawa ko. Mhm. Lahat po para sa kanila po. Kaya yun na lang inaano ko para sa future naman namin. Ayun. Sabi mo sa akin, 2 taon pala yung anak mo. Feeling ko sa'yo, bata ka pa. Ha? Matanda na po ako. Ano, papatayan mo, matanda ka. Sa tingin ko sa'yo, kung 2 taon ang anak mo, wala ka pang 30. Oh, mayroon na po. Late na po ako nag-usawa. Late na lang dumating si Mr. Right. Si Mr. Opo. Ayun. Nasa 35 na po ako. Ayun. So, okay pa pala kahit 35. So, hindi ako dapat mag-alala sa anak ko, no? Magkakaanak pa pala, no? Pasensya ka na kung nakapagpiro ako, ha? Kasi pinipilit ko yung anak ko, 35 na rin, eh. Ayaw mag-asawa, eh. Ay, sabi ko nga, Pwede pa po siyang magkaanak. oo, sabi ko, bakit pa ako, ano pang hihintayin ko? Sabi ko, babay na rin ako, sabi ko, dahil wala na akong hihintayin na apo. Well, sarap naman na may anak, ano? 2 years old pa lang anak mo. So, sabi nung umalis ka, wala pa isang taon. Wala pa po. 9 months lang po siya. Pag-uwi mo kaya, sinong makikilala ka kaya? Ilang taon ka ba rin bago ka uwi? Mga 2 years lang po ako. Gusto ko na po umuwi. Ay, talaga naman, hindi ka na babalik noon. Hindi ka na mag-ready. Siguro, mag-negosyo na lang po. Kaya, yan ang tama. Magnegosyo. Kasi kailangan yung tayo ay matuto na magkaroon tayo ng sariling kabuhayan. Hindi yung abang panahon, nandito tayo nangingibang bansa, no? Kaya nga po. Mahirap yung malayo sa pamilya, di ba? Oo. Lalo na ngayon, may anak na po ako. Grabe po talaga. Oo. Ayun, talaga. Kaya sa dapat, mag-ipon-ipon na. At pag nakaipon na, magtayo ng kahit na isang maliit na negosyo. Alam mo ba sa ngayon, dami ng negosyo ang pwede natin pasukan. Basta, maabilidad. Yung mga, gumawa ka ng isang, gaya sa pagkain. Yung pagkain na naiiba. Naiiba ang lasa, naiiba ang itsura. Alam mo, yung tao ngayon, nag-iisip, ano ba ito? Yung kinakain niya, gusto niya malaman niya. Ano ba yan? Kaya, Yung patungkol sa panlasa nila. panlasa, tsaka yung curiosity, sabihin, mas tikman nga ito. Bakit ganyan yung itsura niya? Pag nakain niya, wow, sarap. Kanya. Ikaw ba'y nakatikin na rito ng ice cream na nasa parang lumpia? Nakabalot sa lumpiang wrapper? Ay, opo. Namatikin na po ako. Masarap yun. Diba? Sa atin, nilalagay sa tinapay. Nilalagay sa apat dito ay lumpiang Shanghai na wrapper at nilalagay pa nila ng kimchi. Oo. Opo. Di ba? Naiiba, di ba? Opo. Yung pag-ano ka sa Pilipinas kaya, iba-ibang flavor, di ba? Ibang gagawa, lalo na sa atin, pag panahon ng summer, di ba? O, isang negosyo lang yan. At sa ngayon, uso sa atin, mga franchising. Pwede kayo mag-franchise kayo ng mga siomai, yung mga sikat na gumagawa ng siomai, yung mga hotdog stand, di ba? Marami, basta may puhunan. So, tama ang desisyon mo, kasi yung anak mo, 2 taon pa lang. Kahit tinanong kita, baka pag-uwi mo, hindi ka nakilala. Dati nga po, mayroon na po, Skype, nakakatulong. Wow! So, naka-video, call. Nakikita yung tsura mo, ng anak mo. Ayun, maganda. Yan ang kabutihan ng bagong mga communication ngayon, no? Noong panahon namin, wala Hindi, tsaka noon Telegram PTNT pa noon wala yung pati-text pa noon Noon bago makarating yung message, ilang araw Pakutin ng Okay, salamat Sally sa oras mo at na-share mo itong buhay mo, yung mga plano mo Okay, sige, bago tayo magpaalam, patiin mo yung mga kaibigan mo na nakikinig ngayon. Pinabati ko po yung kapatid ko na nasa Pauyen, si Maricel Sabado, at saka yung kaibigan ko po, mga friendship coach ko, sila Mary Ella Monteros, at saka yung asawa niya, si Brian Monteros, si Sarita Casnodes, at Ashley Sabuna. Friends ko po sa RCFP, sila at Percy Pandango Baguset, at si President Michelle Vidora, Amy Samayo Vilanco,
President Duterte na dahil po sa kanya sa po nag-decide sa akin para sa interview. Thank you so much. Okay. Ayun lang. Okay, maraming salamat, Sally, at magandang umaga sa iyo at sana itong Sunday mo ay makapagpahinga ng mayos. Salamat po. Okay. Okay. Salamat. Bye-bye. Okay, Okay, bye. Yan po si Sally Gairat from Taipei City. Narinig po niya, talagang iba rin yung may sariling hanap buhay tayo sa atin, may kabuhayan tayo. Lalo na 2 years old yung anak niya, siyempre, iba rin yung lumalaking bata, and then yung magulang, iba yung nanay. Kahit nandun ang tatay, iba yung nanay, siyempre. Ano ho? Okay. At meron pa tayong nalalabing ilang minuto para ayan. Kunin muna natin. Yan. Okay. Ang Council of Labor Affairs ay nagsasagawa na ng survey para sa mga dayuhan manggagawa upang malaman nila yung kanilang working and living conditions at maging yung mga fees, yung mga broker fees na binayaran niyo po sa inyong mga broker sa bansang pinanggalingan ninyo at maging sa Taiwan. Okay ito yung mga survey form. Ang survey po ay nagsimula noong August 1, 2012 hanggang ito po ay magtatapos ng September 20. Ang mga household workers na po ay sinosurvey sila sa pamamagitan ng mga phone calls ng kanilang mga bilingual staff na naka-assign para magsagawa po ng survey. Kaya tatawag po sa inyo, kaya maganda, sabihan po ninyo ang inyong employer para baka hindi nila alam itong ginagawa ng Council of Labor Affairs na gumagawa ng survey, baka sila ay mag-isip na ito ay isang phone scam lang o panloloko sa telepono. At sabihin sa kanila na ito ay isang proyekto ng gobyerno, yung ginagawang survey para malaman nila yung aming kalagayan. Maraming suratong takot na takot nila. Ewan ko sasagot sila sa phone. Napakarami nga mo na siyempre yung kanilang working at saka living condition ng mga worker nila hindi nila masyadong pinapansin. At yung mga broker naman, siyempre pagdating sa broker speed, takot na malaman ng CLA. Kaya pa nagkaroon ng survey, ewan ko. So pero ganun na rin, sabihan ninyo ang inyong mga employer. Okay? Itong activity na ito, nilalayon po na malaman po na ng CLA ang inyong working condition as well yung mga binayaran nyo sa agency at sa Taiwan broker. At umaasa na mabibigyan kayo ng mas magandang proteksyon at may paglaban nila ang karapatan ng manggagawa. Kung nararamdaman nyo daw po na kayo ay tinatrato na hindi maayos, or yung mga agency at broker ay kinonektahan kayo ng sobrang fees, maganda lang po kayo daw, malaya kayo nang i-inform nyo sila sa yung mga staff nila na nagkakandak ng survey. Pwede kayo magsalita. Sabihin nyo sa kanila, kunwari, tumawag po yung staff ng CLA at tinatanong kayo, kamusta po ang inyong kalagayan dyan? Ano ang trabaho po ninyo? Tinatrato ba kayo ng maayos? Sabihin po ninyo, feel free na sabihin nyo talaga yung kondisyon. Dahil sa parada yan, ay kayo po'y matutulungan nila. At kung magkano yung binayaran nyo, mga excessive fees, sabihin ninyo para maprotektahan kayo nila. At pwede nyo rin sabihin sa inyong mga kaibigan, itong activity na to, at maging aktibo kayo na sumali dito sa proyektong ito. Kaya yung mga kababayan natin nakikinig ngayon din sa ating programa,
ay malaya po kayo na magsabi ng inyong saloobin para may tumawag po sa inyo at nagsasagawa ng survey. At sabihan din po ninyo yung mga ibang kababayan natin na hindi nakikinig ng Radyo Pinoy. Ayan, kasi hindi sila nakikinig. So, meron po survey na sinasagawa ang CIA. Ayan. Okay. Tungkol naman sa mga runaway, para po ma-improve daw yung problem. Diba? Wala ka na. So ito po ay kakastiguhan na CLA. Ano ba ginagawa mo? Bakit tumatakas sa mga ito? Sumasalbahe ka. Siguro iniipit mo yung mga worker. O kaya hindi mo tinatrato sila ng maayos yan. Aalamin lahat yan ng CLA. Pag napatunayan nilang may pagkakasala ang broker at yun nga ay salbahe siya, yung kanyang lisensya hindi na po i-renew or i-extend. At o kaya isang registered employee po, ang mag-apply ng panibagong lisensya, deny din nila. Kasi tama ko yan, meron iba ganyan na blacklist yung company, sabihin natin, China manpower, na blacklist. Kukuha sila ng iba, gagawa sila ng ibang manpower, dahil manpower noon, pangalan. Pero ibang employee po ang magpapile. Pag nalaayan po, i-deny din ng CLA kahit iba ang pangalan ng company, iba yung nag-file. Pero alam nila, yan ay isa rin na galing doon sa may kasong agency. Ayan. Yung mga runaway workers naman na nahuli ng immigration police ay hindi na po papayagan na makabalik sa Taiwan forever. Ayan, forever. Tagal na ano po. So, yan po, tandaan natin. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa ng lahat ng paraan para po maprotektahan ng mga worker. Maging yung mga, kung may mga nag-runaway man, aalamin din nila bakit ito'y nag-runaway, sino ba may problema, broker ba? Ayan, aalamin din nila lahat yan. Kung basta mabigyan ng solusyon itong mga problema na lumalaking problema sa mga runaway workers. Isipin nyo, umabot na po sa pinakamataas na bilang. 37,000 na po ang runaway worker, foreign workers dito sa Taiwan. So, yan po. At meron pa tayong karagdagan para sa ating for your information, FYI, ito po tungkol sa trabaho. Na yung worker po, paalala lang, yung worker ay hindi po pinapayagan na kayo ay magtrabaho na hindi po nakalagay sa inyong kontrata. Ito po ay ayon sa paragraph 3 and 4 ng Article 57 ng Employment Service Act. Hindi dapat po ang employer, hindi kayo dapat utusan na mag-engage sa trabaho na maliban doon sa nakalagay sa inyong permit. O magtrabaho sa ibang place na walang permission from authority. Nangyayari po ito dahil lalo sa mga factory. Ang nakalagay sa permit niya, siya po ay magtatrabaho sa Linko, mapalagay natin Linko, sa isang company nila doon. Pero dinala siya sa Sinjo, doon pinagtrabaho, na hindi man ikinuha ng permission mula po sa otoridad. Yan po ay bawal. Sino may employer na lumabag nitong kondisyon na ito, siya po ay papatawan ng parusa na pagbabayad ng 30,000 NT hanggang 150,000 NT sa paglabag niya sa Employment Service Act, at siya po ay wawarningan at kung di man niya pinagpatuloy pa rin ang maling gawain, at siya po ay sususpendihin sa pagkuha ng mga manggagawa. Ayan. So, yan po ang ating FYI for today. Sana sa araw na ito, unang linggo ng buwan ng Setyembre, ay tayo po ay tuloy-tuloy na hanggang kapaskuhan na maging masaya. Kailangan linggo-linggo masaya tayo, diba? So, ayan po, si Kabayan Dan, na minsan pa nagsasabi ang susunod na linggo dito sa ating programang Radyo Pinoy. Sana po, lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Hanggang susunod linggo, I love you all. Bye-bye. Happy birthday, Arnel, Regal, kahapon, happy birthday ngayon, at lalo-lalo na sa iyo, Mars. Happy birthday at magandang umaga sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.